Yun! Oy, 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 oy! Okay, palakpakan. Magandang araw mga pare. Wala pala ang music. Sorry. Okay, magandang araw mga pare. Ako nga pala si paring RJ at welcome dito sa paring RJ TV. Okay. So magandang araw. Kamusta kayong lahat? Kamusta yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa? Sana okay lang po kayo. At syempre, kamusta rin ang mga kababayan natin na nasa Pilipinas? Na yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, medyo hindi natin masyadong nararamdaman siguro yung paghihirap ng mga kababayan natin na nandito ngayon sa Pilipinas. At mahirap dyan sa ibang bansa, alam naman natin yan. Pero parang mas mahirap ngayon dito sa Pinas talaga. Kasi ang gobyerno natin wala nang pakialam sa mga nangyayari sa buhay natin. Bahala na muna kayo, basta okay ako. Ganon. At ito nga, ang isang issue ngayon. Medyo, alam nyo kung bakit na biktima. Ito si George, medyo, parang siya na yung notorious o siya na yung kinakatakutan ng mga nanalo. Bakit nga naman kinakatakutan, paring RJ? Kasi nga, nasa kanya ang desisyon kung kapaupuin niya ba o hindi. Walang iya. At malalaman natin kung bakit nila tinrabaho to. Etong si Mayor Marcy Toledo. Bakit niya kaya tinrabaho to? Sabihin na natin hindi. Pero bakit niya kaya ayaw pa upuin? Malalaman nyo kung bakit. Kasi, napansin nyo ba yung mga hindi pinapaupo ngayon, yun yung mga yung mga masasabi natin na malapit sa Duterte, yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte, kaya nga naman ayaw nila paupuin. So anyway, meron tayong mga kababayan, kamusta kayong lahat? At maulan, dahil maulan, mag-iingat po kayo. At masarap humigop ng ng sabaw. Pero mayroon kami kinainan dyan sa may walang hiya. Imbis na humigop ka ng sabaw. Kasi syempre sinigang Sinigang ang in-order namin. Imbis na higupin mo, ayaw mo nung umano. Kilalang restaurant to . Tapos yung kanin, alam nyo ba yung kanin? Hilaw na lata. Alam nyo yung hilaw na lata? Yung lata na, pero pag kinain mo, may mararamdaman ka pa o matitikman na parang bigas-bigas. Totoo. Ang ganda sana kung mababawi nung sinigang. Hindi. Wala talaga. Anyway, hindi na yung makakaulit sa... Hindi na kami kakain dyan. Nakwento ko lang naman. Anyway, yung natin yung ating charity work pala, tuloy-tuloy pa rin po yan. Baka sa katapusan puntahan natin si Ma'am Libian? Si Ma'am Libian. Puntahan natin sa katapusan para ibigay natin ang ating konting tulong, okay? Ang aking kung gusto niyo mag-send ng kung kayo ay gusto niyo matulungan kahit papaano, ay konti lang naman 'to mga kababayan, mga pare. I-send nyo sa akin sa email ko nandyan sa description box. Ang email ko po ay rjpudina0930@gmail.com. Send lang po kayo ng send para marami tayong nakaabang. Alam nyo, pag nagka-pera tayo, araw-arawin natin. Pero, ewan ko, posible yata yun. Hoy, meron pala tayong napansin nyo ba na wala yung Banateros page natin sa sa Facebook? Ginurgur na naman, nako. Malaki na kasi yun Sa bagay, yung akin nga na yung paring RJ TV na na page sa Facebook, ginurgur, maliit pa lang yun pero ginurgur na, walang syempre pag malaki na gugurgurin. Hawak talaga nila ang hawak talaga nila ang Facebook. At isa pa, hindi lang yung Banateros page ang dinali. Pati yung yung page ni Boss Dada, naku po. Grabe kasi to si Boss Dada
Parang ito yung tinik sa lalamunan ng mga mga tanso tsaka mga dilawan. Di kaya pag tinik to si Boss Dada, mamatay ka na sa laking tinik. Joke lang, koy. Huwag kayo maingay ha. Baka magsumbong kayo doon. Joke lang. Anyway, umpisahan na natin to para malaman na natin kung bakit. At sa panahon ngayon, nakita nyo ba yung napanood nyo na siguro yung video natin nung nakaraan yung patungkol kay alias Rene. So kung sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo po dyan. Eto na yung parang lumabas na yung kinakatakutan ni Risa Hontiveros. Yung paglubog ng karir niya sa pagtakbo sa 2028. Nako, hindi pa nga nangangalahati yung 20 hindi pa nga nagto 2026. Ay, 26. Tama, 26. 2025 pa lang, lubog na kagad si yung Tiveros. Paano niya babawiin kaya yun? Nakakapagtaka eh. Paano niya babawiin yung mga binitawan ni alias Rene? Kasi, biruin mo naman, sinasabi nga nung iba, nagbabasa daw. Paano nyo masasabi nagbabasa? Ayan lang palusot nyo. Ay, ang nagbabasa nung nandun siya sa Senate. Tsaka yung boses sa boses pa lang, tapos na usapan. Pero hindi naman natin sinasabi na pinapaniwalaan natin na totoo lahat ng sinabi niya. Siyempre, imbestigahan pa yan. Parang genuine naman, pero hindi pa natin sinasabing totoo. Okay? Aalamin pa natin yan kasi mamaya sabihin ng iba, porket pabor sa inyo, sabihin nyo na totoo. Hindi naman. Talagang malalaglag ka lang talaga sa kinatatayuan mo pag narinig mo yung mga binitawan. Grabe. Simula sa pinakapinuno, sa OP hanggang sa baba kay Tore. Planado. So, ganito kalakas ang mga Duterte. Talagang pinagpaplanuhan nila ng matindi. At hindi lang yun meron pa silang nalalamang bunker. Pag nakuha daw yung bunker, uulan daw ang pera. Pag nakita yung bunker at nahuli si Pastor Kibuloy, uulan daw ng pera. Nahuli si Pastor, baka umuulan na ng pera sa mga yan. Medyo at least alam nyo, nakakainis din kasi si alias Rene nagpagamit siya. Pero hindi natin masisisi kung alam mo, paggipit ka na talaga minsan, kumakapit ka sa patalim At may nireveal si Atty. Topacio patungkol diyan kay Risa Hontiveros. Hindi na daw bago sa kanya na si Risa Hontiveros talagang nagbabayad ng witness. Di umano, sabi ni nagsabi si Atty. Topacio baka alam niya naman ng gobyerno na to, pag napag-initan ka talaga, yari ka Anyway, umpisa na natin to. Okay lang ba? Pero syempre, bago natin umpisahan, please subscribe and like. Ano daw? Naglalabo-labo na yung mga sinasabi ko. Pasensya na po, kakagising ko lang kasi. Sorry naman. And please subscribe to my channel and like my video. Tsaka i-share nyo na rin para mas maraming nakakaalam, mas masaya. Subscribe muna tayo sa mga hindi pa nakasubscribe. Kasi maraming nanonood sa atin, nanonood lang, hindi naman nagsusubscribe. At tandaan nyo ang daming pakawala ngayon. Ang daming nagko-comment dyan na mga DDS kayo, wala kayong kwenta. Di wala, okay lang. Wala pa kayo sa'yo. Subscribe muna tayo mga kababayan. Okay lang ba? Dali na, pindot mo na. Hindi ako mag-uumpisa hanggat hindi tayo Parang pag nag-ano ka lang dyan parang pag nagpe-perform nga. Hindi ako mag-uumpisa pag walang palakpakan. Hindi ako mag-uumpisa pag walang sigawan. Parang ganun din yan. Hindi ako mag-uumpisa pag hindi kayo nag-subscribe. Subscribe mo na. Pindutin mo lang Pindutin mo na.
Joke lang. Okay, maraming salamat sa pag-subscribe. Hanggang dito na lang po ang ating video. Hanggang dito na lang po ang ating video. Joke lang. Ito naman, masyado kayong magpapaniwala eh. Anyway, simulan na natin para matapos tayo agad. Okay lang ba yun? Ito yung news natin dyan. Sa botong 403 o 4 ang pabor, walang tutol at 3 naman ang walang partisipasyon. Binaliktad ng Commission on Elections o COMELEC and Bank ang naunang desisyon ng kanilang First Division na nagkansila ng kandidatura ni Mayor Marcelino Marci Teodoro bilang kongresista sa unang distrito ng Marikina City. So, parang una daw kasi nagdeklara ng ng cancellation ng pagtakbo. Kumbaga, hindi na daw siya tatakbo, ganyan-ganyan. Parang kinansi ngayon, yung parang ano bang tawag dyan? Ng COMELEC, inayos ng COMELEC na mali daw yun, ganyan-ganyan. Bas pinaburan to ng COMELEC. Okay, pinaburan siya ng COMELEC. Mamaya makikita natin. Panoorin muna natin, ha? Bunsod ito ng umano'y material misrepresentation o pagsisinungaling sa kanyang Certificate of Candidacy o COC. Pinagbigyan ng Commission and Bank ang inihaing Consolidated Motion for Reconsideration ni Teodoro. Batay sa desisyon ng ANBank, hindi nagsinungaling si Teodoro. Hindi daw siya nagsinungaling. Okay? So may decision daw sa sa ANBank na ANBank, ANBank, ANBank. ANBank na hindi daw siya nagsinungaling. Okay, may decision daw, okay? Malinaw? Tandaan nyo yan may decision daw na hindi siya nagsinungaling. Sa kanyang COC pagdating sa kanyang rehistro bilang botante. Sa issue ng domicile o residency, hindi nito naiwala ang kanyang domicile of origin sa unang distrito bagamat may panahon na nagparehistro siya bilang botante sa 2nd District ng lungsod. Okay, ito yung sinasabi natin na bawal ka magparehistro sa ibang distrito. For example, ako taga District District 2. Hindi ako pwedeng magparehistro sa District 6. Hindi ako pwedeng tumakbo sa District 6 pag nakarehistro ako sa District 2. Okay? Nagigets nyo ngayon? Etong si Teodoro, bakit kaya to si Mayor Marci, bakit kaya siya tinrabaho? Pero etong COMELEC walang imik patungkol dong kay Degamo. Kasi si Degamo mayor ng Pamplona, Negros sa District 2. Pero tumakbo siya ng representative o kongresista sa District District 3 kung hindi ako nagkakamali. Bakit wala silang imik kay Degamo? Pero dito kay Mayor Marci na hindi naman lumabag, parang ayaw nilang paupuin. O parang ini-issuehan nila ganun. O bakit kaya si Mayor Marci parang ini-issuehan itong COMELEC? Ngayon, nagtataka tayo, kay Degamo wala silang ime kahit marami ang nagsasabi. Di ba? Pero doon sa Duterte Youth na nakakuha ng 3 upuan, talaga namang hindi nyo pinapaupo, disqualify nyo pa. Ano ba yan? Malalaman natin bakit si Mayor Marci ginaganto nila. Okay, tuloy. Sa sinasabi ng COMELEC and Bank ngayon, 4, na meron na hindi naman daw siya stranger dyan sa mismong lugar. And therefore, alam niya ang kultura, kilala niya yung mga tao, kilala niya yung mga pag-uugali at mga problema. So long as meron ka pang intention laging bumalik at bumalik. Matagal na kang mayor yan sa... Ewan ko Matagal nang mayor yan sa sa Marikina. Ewan ko dito kay ito na naman siya kay George. Ito na naman siya yung mabilis na naman niya magsalita kung ano na naman sinasabi niya. Doon, sa pinanggalingan mo, yung pa rin ang domicile of origin mo. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Teodoro sa desisyon ng COMELEC. Okay naman. At least yung COMELEC dito, kahit papano patas. Pero bakit siya ini-issuehan? Bakit kaya? Na nagpapatunay anyang tunay ang kanyang kandidatura. Ngunit sa kabila ng desisyon...
Ano naman, UNTV naman, bakit ganyan yung ano nyo, yung close up? Sobra namang ewan ko, parang tingnan mo yung itsura ni ano dito parang demonyo din. Ng COMELEC, nilinaw ni Chairman George Erwin Garcia na hindi pa mapoproklama kaagad si Mayor Ayun. Oh. Okay na daw yung ano, yung issue niya patungkol dun sa district kasi district 1 nga siya eh. Okay na daw yung issue niya. Pero hindi pa daw siya maipoproklama. Bakit kaya? RC. Hihintayin pa niya ang 5 araw bago maging final and executory ang desisyon. Pagkatapos okay. nito ay saka pa lamang papasok ang City Board of Canvassers ng Marikina para maiproklama si Teodoro kung walang restraining order mula sa Supreme Court. Sapagkat Nako. So maghihintay pa tayo ng 5 araw daw bago siya ma-proclaim. Ewan natin, hintay tayo 5 days bago siya bago siya tignan natin kung mapoproklama to, okay? kailanganin po yung 5 araw na hintayin ang pagiging executory ng aming desisyon. Sapagkat ang nakalagay po sa rules ng komisyon sa magantong klaseng kaso ay nagiging executory siya 5 araw pagkatapos siyang mailabas. Una nang binatikos ni Senator Aquilino Ayun naman pala. Ito kasi, alam nyo si Pimentel kasi talo yan dyan sa Marikina eh. Tumakbo yan ng mayor dyan sa Marikina. Ngayon talo nito ni Mayor Mercy. Kaya siya nagsisigaw. Wala naman tayong sinasabi na may kaugnayan to sa COMELEC o may ano to. Pero sigaw pa rin to ng sigaw kahit dyan sa Senate. Sigaw ng sigaw. Uy, patapos ka na, sir. Paano ka na? Paalis ka na dyan. Huwag ka ng sigaw. Animal ka. Talo kasi kaya ganyan eh. Coco Pimentel, isa sa mga petitioner ang desisyon ng COMELEC. Tinawag niya itong mockery o pangungutya sa saligang batas. Talo ka na nga. Nag-iingay ka pa. Hindi niya matanggap siguro yung pagkatalo niya kasi matagal na kasing mayor yan dyan sa sa Marikina. Excuse me. Matagal lang mayor yan si Mayor Marcy dyan sa Marikina. Tapos umiepal ka. Feeling mo mananalo ka dahil senador? Bakit gusto mo maging mayor? Didiskarte ka parang katulad ni parang maging katulad ka ni Pangulong Duterte na pinaganda yung Davao tapos tumakbo ng presidente, yun nanalo. Ikaw din ba gusto mo maging mayor dahil may pangarap ka sa 2028? Tanong lang naman. Baka gagawa siya ng paraan, pagandahin ko tong Marikina, ayusin ko tong Marikina. Tapos takbo ako ng pagkapangulo baka sakali. Pwede, di ba? Alam ko na yan. Kasi nga, kaya siya nag-iingay-ingay patungkol dito sa impeachment, di ba? Ingay siya ng ingay. May mga kakampi na siya ngayon, mga dilawan. Sir, pag talo ka na, tsaka alis ka na dyan sa Senado, huwag ka na maingay. Ano ka pa ng papansin ka pa masyado eh. Makakalimutan ka rin ng taong bayan. Alam mo? Makakalimutan ka nila. Dagdag pa nito, dudulog sila sa Korte Suprema. Ayun, kulit parang tanga Hindi pa siya matahimik. Ewan ko kung sana naman COMELEC wag yung wag niyo nang pansinin to Kasi alanganin din tayo dito kay George eh. Baka mamaya panigan to, naku po. Bakit kaya? Mamaya sabihin ko pagta sa video. Hindi siya makamove on, natalo siya ni Mayor Marcy. Kaya sigaw pa rin siya ng sigaw dyan. Sige, ubusin mo yung oras mo dyan. Magpunta ka ng Supreme Court. Ano mo yan?
Puro ka constitutional. Ay, nako. Upang iapila ang desisyon ng Comelec and Bank, Dantiamento UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Okay, ayan lang po ang ating video ngayon. Maraming salamat. Bye-bye. Walang kwenta eh. Para si Mike Abe. Ay! Sorry. Oh, hindi. Eto lang, kwento ko lang sa inyo. Bakit parang tinatrabaho to si Mayor Marcy. Teodoro. Bakit siya tinatrabaho? Kasi nga, ito kasi, nagkaroon kasi ng sports event yung KOJC dyan sa Marikina. Doon sa may sports complex. Actually, din kami dyan. Nag-cheer dance kasi ako dati. Diyan kami nagsayaw kami dyan. Sobrang init. Oh, anyway, may iba tayo. Yung nag-event kasi sila dyan. So, parang pinaunlakan ni Mayor Marcy, yung gusto niya, yung pakiusap ni Pastor. So, pumayag. O, sige, okay lang. Ano kayo dyan? Go kayo dyan. Last year. Tama ba? Oh, last year. Last year daw. Tapos, so naging successful yung event. Parang alam ko lagi ng lagi ang KOJC diyan na diyan sila nag-e-event tapos pinapayagan ito ni Mayor Marcy. Ngayon, si Pastor Kibuloy at ang KOJC malapit kay Pangulong Duterte. At syempre, tinatrabaho nga yung KOJC at si Pastor dahil nga si Risa Hontiveros nagplano na ipakulong si Pastor at babagsakin ng KOJC. Sabi ni alias Riniana. So, eto kasi si Pimentel, tropa ni Hontiveros. 'Di ba sila nga nagtaasan ng kamay doon sa 5 lang sila doon. Paglingon ni Hontiveros, 5 lang sila. Ang bilis pa taas ng kamay eh. Paglingon niya, 5 lang eh. Tanga eh. O tapos yun na. Kaya ngayon si Pimentel sige pa rin ng sige kahit alam niya, kahit may desisyon na yung Comelec na walang yung issue niya, wala na. So, hindi nagsinungaling tong si Mayor Marcy patungkol sa kanyang, sa kanyang district. Okay? Ngayon, tinatrabaho to si Mayor Marcy dahil parang somewhat, kaibigan niya si Pastor. Kasi syempre, yung KOJC, pinapayagan niya di ba? Pinapayagan niya mag-event dun sa Marikina. O yun, may mga bagay parang ang lumalabas dito ngayon dahil tropa mo si Pastor o kaibigan mo si Pastor o hinahayaan mo si Pastor na mag-event dyan sa lugar ninyo, baka trabahuin ka ng Comelec. Dahil malapit ka sa kaibigan ng mga Duterte, baka hindi ka pa upuin. Ngayon, meron daw 5 days nahihintayin kung ipoproklama siya. Ang tanong, yung 5 days ba na yun, matutupad? Kasi baka mamaya, dahil nga lumalabas na at nakikita natin na kaibigan to ni Pastor, o sabihin na natin hindi kaibigan, kakilala ni Pastor, at ang KOJC ay nag-e-event dun sa Marikina Sports Complex. Baka mamaya, dahil dun sa mga bagay na yun, gigipitin din to at hindi mapaupo. Ngayon, naalala nyo yung tinrabaho si Uy, di ba? Buti na lang kahit papaano hindi hindi umubra yung style nila na si Uy di-disqualified nila. Tapos ang uupo yung pangalawang mataas, si Abante, hindi daw pwede yun. Buti na lang. Kasi kung hindi, iti-testing din nila yan 'di ba?
Oh, paano? Paano kaya nila gagawin? Saan kaya nila? Hindi. Testingin nila yan. Parang ginawa kasi yung, naalala nyo yung siege sa KOJC, tinesting ni Torre na kaya naman pala nila na sumugod o gumawa ng ng parang illegal na style ng paghuli o pagkuha dun sa inaakusahan nila. Kaya nagawa nila yung kay Pangulong Duterte na naipadala sa The Hague. So testing muna. Mahilig sila mag-testing. Parang trial kung may papalag na iba. Walang pumalag. O sige, bahala kayo. Okay yan. O sige, yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Ngayon, tinetesting nila dito kay sino nga yun? Si Uy, kung pwede yung pwedeng mapaupo si Abante. Kasi nga, dinisqualify nila si Uy. Hindi rin umubra. Buti na lang hindi umubra kasi baka mamaya gawin nila to kay BP Sara. Pag nanalo si BP Sarang presidente at ang kalaban niya pwedeng si Robredo o kaya si Romualdez, malamang gagawin nilang lahat para si Romualdez maging pangalawa. Ngayon, kung makapasok si Romualdez sa pangalawa, parang siya ang pinakapangalawang mataas, baka mamaya i-disqualify nila si BP Sara. Tapos, papasukin ngayon si Romualdez. Di, sabog tayong lahat. Katapusan na natin pag nangyari yun. Lipat muna kami ng ibang bansa. Saan pa mga yung mura-mura lang yung Lipad muna kami sa ibang bansa, bahala na muna kayo dito sa Pilipinas. Kasi walang mangyayari. Ngayon pa nga lang, tignan nyo, nagkakagulo na sa sa Congress, sa Kamara Siya ang humahawak diyan, wala siyang puro lang siya kung sino yung kakampi niya. Hindi nga nila mapasinungalingan yung sinabi ni Tiangco sa bagay, merong suporta dun Naalala nyo si Duke Frasco? May suporta siya dun sa una niyang yung kampanya niya, kaya nga tinanggal yan sa sa grupo nila Kasi ang sabi niya kaya ako ginawa, kaya ako pumirma kasi kung hindi ako pipirma dito sa impeachment ni BP Sara, wala tayong project. Yun, natalo tuloy siya. Wala tayong project, wala tayong makukuha. Dun pa lang, dapat pasinungalingan na nila yun. Wala naman silang sinabi patungkol dun Kaya alam nyo, hanggat itong si George nakaupo dyan at si Marcos ang presidente natin, walang mangyayari sa bansa. Wala tayong masasabi natin na hindi na kailangan ng batas dahil sila na ang batas. Anong batas-batas? Sa Supreme Court kayo magreklamo. Pero gagawin muna namin yung gusto namin. Ganon na ang nangyayari sa atin. Yun lang naman. Pero bantayan natin to kasi baka mamaya talagang hindi to hindi to i-proclaim simple lang yan pero malala yan. Yung kay Degamo hindi nyo nga asikasuhin pero ito tinrabaho nyo kagad. Bakit? Kasi si Pimentel nagsisigaw Nakatropa nyo Baka lang naman. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna. Nabubulol pa ako. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Subscribe muna kayo bago tayo tapos Yung hindi pa nakasubscribe, please na. Anyway, share nyo tong video natin para kumalat at huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Paring RJ TV, at sa aking Facebook page, Paring RJ. Okay? Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Hanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo.
Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili